Pre, perfectionist ka ba? Ay, naku, isa 'yan sa aking strength, my greatest strength and my greatest weakness. Akala ko si anong hindi, joke lang. Pero yan nga raw Kaya ang ano, 'di ba, lagi, either perfectionism o yung overthinker, 'di ba? Ang daming mga may sakit niyan ngayong mga panahon na 'to, 'no? Pero ano ba yung kumbaga yung nagdi-divide sa perfectionism at dun sa persistence, 'no? Yung, desire for excellence, 'no? So that will be our topic for today. Titingnan natin ano may mga experiences natin dito sa sakit nating perfectionism at yung strength natin sa persistence din, 'no? And we will be seeing how do we, deal with sapat ba yung sapat na o should we go further, 'no? Para sa isang bagay na, importante, 'no? Anyways, dahil napakahaba na nitong aking intro, 'wag na natin patagalin pa 'to, 'no? Kaya po ito po muli si Lennon ito naman po si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Well, napapanahon yung ating topic sa episode na 'to dahil nasa season 4 na tayo. Actually, nalimutan ko Eh, palang sabihin yun. Welcome sa season 4. Sorry, welcome, naghahanap tayo ng welcome mga clapping. kaibigan. Clapping! Yay! Yes. Season 4 na tayo ng ating tamang usapan 'no. Ah, Itong the mere fact na tayo ay nasa season 4 na, it's a sign of persistence 'no, ang ating pangungulit sa isa't isa at yung pangungulit natin sa society. Yung ating invitation na magkaroon ng tamang usapan ng bawat panig, magkaroon ng kuwentuhan ng iba't ibang mga views 'no, magkarinigan kaysa mag-away, kaysa magbantaan, kaysa magsakitan 'no. At well, isang another subject ay yung perfectionism. Saan mo ba nakuha yung perfectionism mo? Ako pare sa tingin ko, well, malaking factor yung upbringing sa bahay, 'di ba? Kilala mo naman si Erpat, so may pagka-disciplinarian siya. So, denumero ang galaw 'no, kailangan we have to get it right otherwise we can get punished a little 'no, hindi naman sobra. Then na-reinforce yun, na-amplify ng experience ko bilang sakristan kasi lahat ng galaw sa simbahan kailangan denumero. So yung hakbang, yung tamang taas ng candle kapag dala-dala mo, yung kamay 'no, kailan ihahatid yung cruets, kailan ibibigay yung tubig for ablution. So, all of these things 'no, it helped 'no, magkaroon ng sense ng order 'no, and everything has to be in order, perfect. Tapos mas lalong na-amplify nung na-introduce ako sa traditional Latin Mass kasi everything is symmetry, disorder. Kasi nga sabi nga ng professor ko 'di ba, because our God is a God of order, 'di ba, hindi siya God ng chaos. So yun, doon. Tapos little by little, hindi ko napapansin, na-apply ko rin pala siya sa aking sariling life 'no, na parang while it is a good thing to desire 'no, to aspire perfection, may times na kapag nasobrahan nun, 'di ba, parang detrimental din siya. Like you put for example, hindi naman nangyari sa akin pero from time to time may mga gano'ng instances na I finished college after 6 years. Then yung mentality natin as Pinoy kailangan 4 years lang ang college mo, 'di ba? Kailangan magtrabaho ka na kaagad, kailangan kumita kaagad, and nafu-frustrate ka kapag hindi.
kailangan may SSS, Pag-ibig, PhilHealth ka na, benefits ka na, 'di ba? Mas matagal bago ako nagkaroon ng gano'n, kasi hindi naman pareho. So, parang nakaka-frustrate na, ay hindi perfect 'no, hindi perfect, hindi ideal yung pagsisimula mo sa workplace o yung pagiging novice mo, yung pagiging seminaryan mo. There's always lacking. It's a good thing from time to time to introspect, then to review ano yung sobra sa'kin, anong kulang sa akin, so I can improve myself. Pero kung lagi ka nag-i-introspect, takot ka ng gumalaw, takot ka na mag-commit dahil laging gusto mo perfect, 'no? Yun yung ano, yung mga detrimental dun 'no, psychologically speaking siguro maganda baka may masabi rin si Luke 'no, about instead na maging habit siya, maging virtue siya 'no, may tendency siyang maging problematic 'no, in the long run. Yun yung aking ano, yun sa initial kong ano, tingin sa perfectionism. Ikaw ba? Well, ako siguro, siguro hindi normal sa isang Pilipino 'no, kasi naibanggit mo kanina yung kay tito, eh. Pero sa family ko wala namang gano'ng ano, katinding expectations ba kumbaga. Well, may tulong din siguro yon if ever kung may gano'ng expectation siguro mas nag-ano ako, nag-excel ako academically, 'di ba, nung bata ako 'no. Kasi you refer to our last ano, episode 106 yung pinag-usapan natin education. Pero walang gano'ng pressure, but yung pressure ay nanggagaling sa akin because yun nga, sa upbringing din natin nung tayo mga bata, nung tayo ay sakristan 'no, yung mentality natin, if I am doing this, I should do this, well, good, well, 'di ba? Especially if you are doing this for God 'no. Natatandaan ko noon, isa sa mga bagay na hindi ko malilimutan, sa mga katuruan, kumbaga wisdom ng ating, spiritual director noon sa AFSC 'no, si Father Mark Sese, na hanggang ngayon ano, pinanghahawakan ko. Sabi niya, "'Pag para sa Diyos, you give everything." 'Di ba? The best 'pag para sa Diyos. So, for example, kung para sa misa 'yan, kahit na ano, na mahal 'yan, pag-ipunan mo, 'di ba? You give everything, hindi puwedeng ano, um, yung tela lang ng ano yung gagamitin mo para sa kasulya mo 'no, parang pangtrapo, tapos ang ganda-ganda ng damit mo paglabas naka-Lacoste ka, 'di ba? So, yun yung ano, pinanghahawakan ko hanggang ngayon 'no. So, that's the good side of, I don't think it's perfectionism, but rather yung aspiring 'no, to do better than yung sapat na, kumbaga. But also, that is true that sometimes we have that temptation 'no, to pressure ourselves, to expect ourselves to do perfectly, as in perfectly 'no. Ito nung mga bata tayo, nung mga estudyante tayo 'no, I still remember myself, especially nung college 'no, and then lumalabas na, unang ano, uy, Dean's Lister, second sem Dean's Lister, dapat ano 'to, matapos ako na Dean's Lister, 'di ba? Then you have then yung galing din sa outside na, gawan mo ng paraan yung para maano, maging cum laude ka for example 'no. So may gano'n din na pressure from outside, and you have your pressure, teka, dapat by this age, dapat bago ako mag-30 may doctorate na ako, dapat may PhD na ako, 'di ba? May gano'n ako, personal ko 'tong ano, personal kong Same, pressure same, sa sarili ko, which is kumbaga nag-interview ng Diyos, wala. So, may gano'ng ano, may gano'ng, pressure sa sarili mo. Not because, well, may bahagi na siguro ng yabang 'no, but on the other side, I think, and for many people ay hindi naman out of malice, 'di ba, yung perfectionism. It's just a way to say na, what I am doing is really worth it 'no. However, the problem nga ayun, if we, um, put too much pressure on ourselves and we confuse yung worth nung bagay na ginagawa natin
doon sa pagiging quote unquote perfect niya, 'no. So, anong pinagkaiba nito ngayon sa persistence, 'no? Kasi I'm not saying na ano naman, na sapat na ang sapat na, 'di ba? Kasi minsan ay ako rin dumating na ako sa time na yun pre na parang, "Okey na 'to, importante ano, importante hindi ako babagsak," kumbaga. O kaya sa school, for example, 'no? O kaya, ito na 'to, kunwari design, kasi na-assign ako na ano, ako taga-design pagka may birthday, eh. Sabi ko, mag-e-effort pa ba ako, 'di naman nila papansinin 'yan mamaya, kakain lang naman tapos okey na. Yung pangalan na lang tsaka picture tapos happy birthday, 'di ba? So may gano'ng ano, ano yung healthy kumbaga na balance dun sa persistence para lampasan mo yung sapat na and hindi ka rin umabot dun sa kabilang extreme. That is yung makulong ka sa pressure na, "Di, dapat maging perfect ang lahat." Kasi we are not God, 'no, and our life here is always full of variables, 'no. So, maraming puwedeng magbago. So, it cannot really be according to plan, 'no. So, tingnan natin, ikaw pre, may kinukuwento ka sa'kin kanina, i-share mo yung experience mo sa ano, latest mong experience ito sa persistence, sa perfectionism at yung ano mo, yung iyong, reflection. Yeah. Sige. Pero I think ano, magandang simulan natin sa isang magandang pagbasa 'no. Oo, sa mga nakikinig sa atin, if you have your Bibles, I would like to invite you to visit 'no, the book of the prophet Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 4. The word that came to Jeremiah from the Lord. Come, go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. So I went down to the potter's house, and there he was working at his will. The vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he reworked it into another vessel as seemed good to him. Di ba? So, yung aking kwento, related naman hopefully dito. I was preparing 'no, nung, meron akong in-undertake na maliit na project 'no, DIY project sa bahay. Just to improve itong aking ano, tinitirahan 'no. And meron akong table na binili ko, siguro 2 years ago. Yeah, 2 years ago or last year ba? Hindi ko na alam. Anyway, basta lagpas isang taon na 'no. Tama 2 years ago, sorry. Meron akong table na binili gawa sa palutsina. Ta's parang tipikal siya dun sa mga maliliit na kainan, 'di ba? So, may 4 na bangkito tapos may table. So, ang ginawa ko, pininturahan ko siya ng puti. Hmm. Ta's bago pa nun mas mahaba yung planning ko, sa utak ko kasi nga dahil nga may pagka-perfectionist ako. So, pinaplano ko na kung anong materyal yung gagamitin ko tapos, sabi ko, it will take me no time, matatapos ko agad yung project. So I went 'no, ginawa ko, nagpabili ako ng ano, sa aking pinsan, nagpabili ako ng 2 pirasong spray paint. Kasi nakanood na ako minsan na para daw pantay yung pagkakapintura dapat spray paint. Yun pala yung spray na yun pala yung may makina tapos yung dapat maraming pintura. So yung cans lang yung akin. So sa mga nakakaalam, alam niyo na yung nangyari. So nung pininturahan ko na ngayon, inisprayan ko ng pintura yung table, nagbuo-buo yung nagbuo-buo yung pintura, ta's napaka-uneven. Tapos nag-clump yung iba. So ang pangit, para siyang ano, mukha siyang Alien versus Predator na ano, scene. So pangit, ang pangit talaga, it really ruined the table, pangit ng table. So tinitingnan ko yung table,
Sabi ko, "Hindi, ayokong masira lang yung table." So, ang ginawa ko, bumili ako ng thinner, bumili ako ng scraper, parang spatula. Di ko alam tawag dun, ang tawag ko spatula, pero pangkudkod yun ng kandila, pagka Spatula nga pre, oo. Yun talaga tawag dun. oo. So, ini-scrape ko 'no, nilagyan ko thinner ta's ini-scrape ko yung surface ng table. Tapos yun na, nung awa ng Diyos nabakbak naman kahit papaano, pero may mga natira, may mga residues na nung white paint mula sa spray paint na naiwan. Tapos from there yung mismong at the very act nung pag-scrape 'no, paglilinis, I felt recollected 'no, and I was somehow invited to prayer na, "Lord, I look into my life and sabi ko," yun ang pumasok sa isip ko na verse 'no, yung sa Bible, yung potter's hand 'no, na kapag may nakita siyang hindi maganda, 'pag medyo pangit yung yung pagkakagawa, so sinisira niya tapos bubuuin niya ulit para maging perfect para sa kanya. And I remember that verse very spontaneously, very very clearly in my mind. Then I was praying na, "Lord, all this time you've been forming my life 'no, be perfect as you would like it, not as I would have it." Na parang minsan kasi nakatingin ako sa sarili ko, nakatingin ako sa skills ko, sa achievements ko 'no, parang ako, kaya parang hindi ako ma-satiate, hindi ako makontento. Kasi hindi pa 'to perfect, 'di pa 'to perfect, 'di pa 'to perfect. Then I remembered 'no, oo nga 'no, ang tumatak sa akin doon na value ko sa sarili, na hindi ako nag-give up 'no, na hindi ako nag-settle sa okey lang, "Okey na 'to, oo, pabayaan mo na." Dun ko na-realize na baka gano'n din ang Panginoon 'no, na hindi siya nagi-give up sa kahit sino sa atin. Hindi pa 'to, hindi pa 'to yung para sa anak kong 'to, hindi pa 'to para sa akin, hindi pa 'to para sa'yo, parang gano'n. So, I persisted, talagang I challenged myself, so kinaskas ko, hinintay kong matuyo ta's niliha ko ulit, tapos sinubukan ko naman mag-roller. Pagkagamit ko ng roller mas lalong pumangit yung pintura, kinaskas ko ulit, linis na naman, liha na naman. Ta's dun na ako, nag-settle na ako dun sa yung pinakaunang choice na dumating sa'kin, pagdating ng pintura nandun lang yung napakaliit na paintbrush. So, hindi ko siya pinansin 'no, ta's nung nakita ko na yung roller, nakita ko na yung spray paint, eto na yung paintbrush na, ta's umayos na siya. As it took me 2 days kasi dahil nga I wasted hours yesterday doing it 'no, yung in the time of this recording. Binalingan ko 'to ngayong araw 'no, so ngayon natapos ko na yung project. Oh, tapos ayan, dito nakapatong yung, pinagagamitan ng ng recording na 'to, ayan. So yun yung isang special moment sa akin 'no, ang daming message na na-realize ko. Una yung sa persistence na God never gives up 'no, on anyone, and I too 'no, dapat ako din hindi ako mag-give up sa sarili ko 'no. And kung tutuusin, ang pinaka-project talaga na meron tayo ay yung sarili lang nating buhay 'no, hindi yung buhay ng iba. Hindi yung pulitika 'no, hindi yung mangyayari sa bayan 'no. Kasi kapag inayos eto medyo magiging philosophical naman ako konti na, taking from Plato, kung maayos yung sarili, maayos ang bayan. So, hindi mo puwedeng ayusin yung bayan tapos magulo yung sarili mo. Dapat maayos ka. 'Pag inayos yung sarili mo, aayos yung bayan. Kasi hindi lang yung perception mo ng bayan 'no, ikaw mas yung mismong contribution mo sa bayan. Sa simbahan man 'yan, sa family mo, sa relationships mo, sa even to your own health 'no.
Ayan yung, maganda yung sinabi mo kanina na gusto kong dugtungan kasi perfection is not really about, alam mo yun, yung one time, big time, eh, na po minsan may mga gano'n sa sine kasi, sa teleserye may gano'n tayong mga nakikita na, nga 'no, instantly o kaya sa Biblia kasi nga nakukuha natin sa Bible na instantly napagaling ni Jesus. Pero imagine mo ang hindi nakasulat dun yung years ng suffering, years ng prayers, yung years ng faith, 'di ba? Yung years ng constancy 'no, yung consistency ng isang tao. Sa tingin ko napaka-powerful noon na hindi lahat aayon sa'yo sa isang stroke ng pintura. Ako natuto ako kasi madaming beses na akong nagkamali sa seminaryo. So, alam ko ng merong primer, meron dapat first coating, ta's kapag finished coating mo 'yan hindi mako-cover agad 'yan. So, lalagyan mo ng second coating hanggang mag-final coating ka. 'No, para tumingkad, maging maganda talaga yung ginagawa mo. Gano'n din yung ano, yung buhay, 'di ba? Hindi siya makukuha sa isang attempt lang. And it's a miss na yung iba kasi yun yung attempt, eh, na yun yung parang tina-target nila. Maging super comfortable ang buhay na hindi ka na magbubuhat ng kamay. Kahit ang Panginoon na nagtrabaho, eh. Kaya nga ang aking realization, what if ako po ay nasa workshop ni Jesus 'no, bilang karpentero kasi ang Panginoon ay karpentero, eh. Ano kayang mangyayari? Siguro nabatukan niya na ako several times na mga ginagawa ko, mali-mali ka, 'di ba? Then it leads me to another of my reflection na why is it important for those who follow Jesus yung kanyang vocation kaysa sa kanyang occupation? Na-realize ko, your occupation is not your vocation. Kasi ang occupation ni Jesus ay karpintero, 'no, pero ang vocation niya ay Savior of the world, 'di ba? And usually, kaya nagkakaroon tayo ng problema minsan, maski ako sa sarili ko halimbawa, kasi minsan kino-confuse ko yung vocation ko sa occupation ko. So, dahil ako ngayon nagtatrabaho ako sa opisina, o dahil hindi ako naging pare iniisip ko nag-fail ako, nag-fail yung vocation ko o wala akong bokasyon, hindi, eh. Kasi ang bokasyon ay hindi occupation. 'No? At mas mahalaga yung bokasyon mo kaysa sa occupation mo kasi marami kang puwedeng maging occupation pero isa lang ang bokasyon mo. Even priesthood, being a priest 'no, yung pagiging pare ay occupation yun, trabaho yun, eh. Pero yung priesthood vocation yun. Kasi kung anong klaseng pari ka yun ang bokasyon mo, eh. Eh, hindi ka naman tatawagin ng Panginoon maging tarantadong pare. Siyempre tatawagin ka niya maging pare after his own heart, 'di ba? So, yung pagiging pare kaya yung iba kinakarir lang nila, literal na kinakarir nila ang pagiging pare 'no, pinagkakakitaan lang nila, pampayaman lang, ng iba 'no? Influencers. Oo, at dapat natin sila ipagdasal, hindi sila dapat ano, yun nga, eh, the more na we bash them, the more we fail as faithful. Kasi yun ang opportunity natin to pray for them, bishops 'no, priests, especially those who are in error kasi tayo nga hindi perpekto, eh, sila pa kaya? So yun, your occupation is not your vocation. Kasi kung si Jesus na-realize niya kung siya ay tao lang 'no, tulad ng kini-claim ng iba diyan na mga kababayan natin. Kung tao lang siya at na-realize niya na ang occupation niya ay vocation niya, magiging master welder siya o magiging master carpenter lang din siya. Hindi niya natatrabahuhin yung salvation ng souls. At saka ang layo nung ang layo ng talon, 'di ba? Kasi wala akong nabasa sa Bible na gumamit siya ng parable, ang gamit niya ay karpentero. Ang parable niya, may magsasaka, naghagis ng binhi, may mangingisda, naghagis ng lambat at 'di ba, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang mangingisda na naghagis ng lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang
mangangalakal na nakakita ng precious na hiyas at pinagbebenta niya ang lahat para lang makuha 'yan. Wala akong narinig na, "Hindi, ang kaharian ng Diyos parang karpentero." 'Di ba? Kaya yung mga parang akong gago kahapon, yung mga realization ko, eh, na parang ayun lang, parang strike lang ako ng pintura, wala akong na-miss ko lang ng konti yung seminary structure, yung seminary life in the sense na may gano'n kang time kasi sa seminaryo na if you're just immersed sa work, kasi bawal ang cellphone, eh, so wala wala ka back to primitive days ako, eh. Wala akong cellphone, walang background music, walang I'm just left alone sa pipintura. From time to time pagliliha 'no, so makita mo tumatagaktak ang pawis mo 'no, parang wala, it's a very good day 'no, kahapon 'no, kapagtrabaho 'no, with my own hands. Kaya sabi ko, "Lord, kung ako kaya ay magiging apprentice mo sa anong tawag diyan, sa pagawaan, anong klaseng apprentice kaya ako? Siguro napapagalitan mo na ako dahil I'm doing almost everything wrong, eh." 'Di ba parang walang hindi ako pero I persist, eh. Minsan yun ang kailangan 'no, yung consistency talaga o over instant na accomplishment. And babalik lang ako 'no, just to end my sharing. Babalik ako dun sa I think dun yun sa unang season natin sa usapang Kwaresma, na ano bang pagiging holy 'no? Yun ay pagiging whole, pagiging buo, despite sa pagiging holy with an E, kahit butas-butas, 'di ba? Kasi ang dami nating defects, eh, minsan kasi minsan gagamitin ng demonyo yan, eh, to trick you 'no, na parang ikaw mag-self-loathing ka 'no, tapos you think that parang hina-humble ka to be put in your place. It's one thing 'no, yun din yung kanina may sinabi ka nun pre na ano yung isang lunas sa perfectionism, mamaya i-di-discuss ko yun. Pero yung aking sinasabing hindi hindi tayo perfect to begin with, eh. So, maraming flaws either sa past natin, either sa physical appearance natin, either sa mental capacity natin, emotional capability natin. Madaming quote and quote "kapintasan", eh, kakulangan o kasobrahan tayo. Pero it doesn't mean na hindi tayo perfect sa paningin ng Diyos. Kasi nga siya lang yung ano, eh, siya yung nakakakita. Although ang isang kritik ko diyan kaya siguro nagkaroon tayo ng unhealthy penchant sa perfectionism. Una, yung lack of mentoring 'no, ng mga pastors 'no. Kasi they continue to preach kasi nasa kasulatan, eh. Yun ang hindi nga siya imbitasyon, eh, utos siya, eh. Utos siya ng Panginoon, ni Adonai sa bayan ng Israel na ni-reverberate ni Jesus. Kasi sabi doon nung nasa bundok 'di ba, "Be perfect for I am perfect." 'Di ba? Sabi ni Lord, ni Adonai, 'di ba? Tas sabi ni Jesus, eh, maging perpekto kayo kasi yung tatay niyo sa langit perpekto yun, eh. Tapos historically 'di ba, yung yung pagsunod kay Jesus ay pagsunod sa buhay na perpekto. Kaya nga may mga mas extreme yung kanilang pamamaraan. They really tried to live out the gospel radically. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na religious life, ng consecrated life. Kasi sabi nila, "Hindi, gawin nating ano, mas hardcore yung pananampalataya na kung paano naging obedient si Jesus gano'n, sige alay natin yung buhay sa obedience. Si Jesus ay chaste, sige maging chaste tayo. At si Jesus ay poor." So, talagang iwan natin ng lahat, lahat ng worldly comforts. So, tapos na-develop yun, na-develop hanggang naging naging ano siya 'di ba, naging theology siya ng consecrated life. Problema, may mga nauuna na pag-iiwanan halos yung bayan ng Diyos.
Kaya nagiging tendency, sadly ito, just a commentary, I might be wrong, I'm willing to be corrected if ever I'm wrong. 'Di ba nagiging watered down naman na ngayon, nasobrahan naman ngayon. Kasi 'di ba naging extreme yung nakaraan, sobrahan naman na down ngayon na parang, hindi mo na kailangan maging perpekto, hindi mo na kailangan magbago. May kanta nga pa ngang gano'n, eh, ginagamit sa communion, eh, "Di ka kailangang magbago." 'Di ba? Kahit ito'y mas ibig ko. So, lumalabas parang optional na lang yun. Mas mahalaga mahal ka ng Panginoon, hindi hindi gano'n, eh. Hindi, part nung pagsunod sa Panginoon at pagmamahal sa Panginoon maging ganap 'no, maging perpekto tayo. Hindi siya optional na, "Ay sige magiging makasalanan ako kasi mahal naman ako ni Lord." Hindi gano'n yun. Yun mga gano'n. Yun yung aking mga nakikita na ano, naging realization ko sa pagpipintura, eh, hindi ko alam kung related pa ba yung iba. Pero yun, ang ganda lang subukan niyong mag-DIY project tapos walang background music, wala kayong pinapanood na Netflix o Disney Plus, ayun namnamin niyo lang yung moment tapos yung ingay ng kapitbahayan, yung from time to time may kakagat na lamok sa likod mo, ano nakauba daw, eh, nilalamok. Ta's minsan dadampi yung hangin, tapos minsan naman ang init na, tagaktak ka na sa pawis. Yung maging present ka dun 'di ba, tapos to find the Lord there na nakikipag-usap sa atin, ayun yun ang akin pare, ang haba ng kwento ko pero yun yung kinuwento ko kay Len. Hindi, okey pre, kasi naalala ko rin, when before nag-umpisa tayo ng tamang usapan, before, almost nag-coincide ng pandemic era, 'di ba? Ta's kararating ko lang dito 'no, so nangangapa pa ako. So I was looking for something to express myself kasi iba yung language, so yung comfort ko na magsulat hindi na. So I was looking for something. I tried many things 'no, nag-try ako kasi ang dami kong nakaadikan kumbaga quote unquote 'no. So nahumaling ako halimbawa sa technology. Yung YouTube ko puro mga technology, channels 'no, so MK MKBHD for example o kaya sila Harun, yung mga cellphones, mga ganyan. And then I went to the rabbit hole of classical music naman 'no, mga two-set violin, yan ang mga pinapanood ko noon 'no. So sabi ko, gusto ko mag-aral ng violin, gusto ko mag-aral kaso mahal. Anong meron dito? May piano, matagal ko ng gustong matutong wala palang piano, may organ, sorry. So, matagal ko ng gustong tumugtog 'no. So, nag-aral ako, simula akong umpisa. Pero itong mga 'to, ang problema sa'kin, sinusukuan ko kasi kaagad, 'di ba? So, may mga gano'ng kaya katulad ng sa pagtugtog, ilang beses ko ng tinangka kumbaga na mag-aral ng pagtugtog 'no, ng organ, piano. Pero laging ako, kumbaga lagi ako naiiwan sa kanang kamay. Kapagka pupunta na ako sa kaliwang kamay, di ko na natutuloy 'no. But one thing na hobby kumbaga na natuloy ko kahit papaano ngayon hindi na, is painting din kasi pinag-usapan natin pintura, 'no, painting. Padaan ako diyan sa labas, ta's nakita ako ng parang art supply store. Sige nga, try lang, makakabili nga nitong acrylic yung una, tapos sabi ko, try ko na rin yung oil, try ko na rin yung watercolor, try ko na rin yung charcoal 'no. And for a time nagagawa ko naman talaga siya 'no. So, may mga may mga pinaint ako na I'm not a professional 'no. So, parang lang yun, kumbaga hindi hindi rin ako realist kapag mag-paint, kumbaga kung ano lang ko, mailagay ko doon. Pero may mga na-paint ako nung una na yung mga una ko okey na okey ako, kasi sabi ko, "Ay ito talaga yung gusto kong makita 'no." Pero habang natututo ka kasi ng mga techniques, ng mga mas ka na, "Teka kailangan kong i-polish 'to."
And then I remember one single piece na nasa utak ko lang gusto kong makakita gusto ko ng painting na ano, field of sunflowers, 'no. Nagawa ko naman siya, acrylic 'yun, pero hindi ako masaya after. Teka isa-search ko para makita ninyo yung difference. I-aano ko dito, ishi-share, ayan. Itong may sunflower na 'yan. Hindi ako happy, pero isip ko na, "Teka, natapos ko na, eh." So, hayaan ko na lang, 'di ba? Huwag ko ng problemahin pa, 'no? So, sapat na, okey lang. Then I'll just go on and paint another. Ayan, nakita ninyo diyan sa picture na 'yan, nagpe-paint ako ng bago niyan, eh. So, and then I went on and did a couple more pieces, 'no? Yang ano, tapos yang Sacred Heart na 'yan, ayan, dami kong mga sumunod na ano, eh. And then later on binalikan ko yung painting na yun, nung sunflowers. So, teka hindi, I need to do it again. And sabi ko umupo lang ako, tapos kumuha lang ako ng kulay, di ko rin alam kung anong gusto kong i-paint nung time na yun, sabi ko, "Hindi ako masaya dito sa nakikita ko." And that resulted to this one. It's not the most beautiful of everything na nagawa ko that time kasi nga hindi na naman ako nagpe-paint ngayon, eh. Pero compared dun sa sunflowers na yun, I was really happy with this. Hindi ko rin 'to style kasi hindi naman ako maano ng tawag dito, mga abstract na ganyan, hindi ko rin naman 'yan ano. Pero nung natapos ko ito, kaya pagka inano mo 'to, tinuklap mo 'to, may kunwari in 100 years 'no, may mga archaeologist na makaano nito tapos tutuklapin nila, makita nila, bakit kaya may sunflower sa ilalim?" 'No? So, what I mean is that dahil binalikan ko, dahil nag-persist ako 'no, nung una sinukuan ko na, eh, sabi ko, "Okey na, sapat na." 'No? And I've seen myself na, yeah, there have been times in my life na gano'n ang mentality ko na, "Okey na 'to, sapat na." 'Di ko na poproblemahan. Bakit ko pa poproblemahin, 'di ba? Dagdag pa ng ano, ng stress sa akin. So, okey, kung 'yan lang naman pala, eh. But there are also times na even though sinukuan ko na, quote unquote, something or as a priest I will say someone inspired me to take up again the challenge. And it went well, 'no? At least in my experience. It went beyond what I wanted. It went beyond what I imagined it to be, 'di ba? Umpisa ako sunflower lang gusto kong makita, eh. Oh, Kung 'pag may nag-ano sa'kin, "Bakit adik na adik ka father sa sunflower?" Kasi parang ano yun sa'kin, eh, nung unang beses akong nakadaan dito kasi sa pagitan ng mga cities, yung mga highway, di katulad sa Pilipinas, 'di ba, puro bahay pa rin. Dito fields, eh. Tapos dito may fields ng sunflower. Kasi ang sunflower ay ginagamit as oil, pang-prito. Kasi yung olive oil ay pang-ibang bagay 'no, pero pang-prito dapat sunflower oil tsaka mas mura siya. Anyways, so first time ko makakita ng field ng sunflower, I was really overjoyed, ang ganda niya. And sunflower for me is actually a symbol of the joy of the resurrection. Kasi 'di ba sinusundan niya yung araw, yung liwanag 'no. Anyways, that's for another time. And then after niyang overpaint na 'yan, ta's nung nakita niya yung chalice tapos yung bread, which is the Eucharist 'no, evoking the Eucharist. Yeah, later on ko na lang na-realize. Kasi nga sabi ko sa inyo wala akong plano, eh, kung anong gusto kong ilagay dun, eh. Later on ko na lang na-realize, yeah, that is the resurrection in the Eucharist. Dun natin mas nakikita yung liwanag nung ano. So, that idea nung simple sunflower field ay mas nagningning kumbaga para sa akin, kasi kayo makita ninyo ngayon, sabihin, pangit naman nung ano na yan." Kasi nga gano'n lang ako ng kulay dun, eh. Later ko lang ano, "Bigyan ko nga 'to ng chalice, lagyan ko nga 'to ng bread." Later na yun kasi tingnan niyo ang daming kulay-kulay, 'di ba? Pero later ko na ano, sabi ko, yeah.
it was really represented there, what I really wanted in my heart of hearts 'no. Kasi yun talaga yun, eh, sa likod ng lahat ng yun. And that would have been impossible kung hindi ko tinake up again 'no, hindi ako nag-persist. So persistence is indeed, I think, ay regalo talaga siya ng Espiritu Santo pre. Kasi it's a gift of courage na kahit na hindi lumabas sa plano mo yung mga bagay-bagay, you still go on. Not because takot kang pakawalan yung isang bagay, but rather because something inside you, someone inside you is telling you na, "Hindi, there is something more sa story." 'No? And that is something din na ano, eh, tama ka dun pre, yung modern na ideology yun, eh, na sinasabi sa atin na, "No, you don't need to be perfect." 'No? Tanggapin mo yung kung sino ka, tanggapin mo yung iyong mga faults, yung iyong mga errors 'no? Ang importante mahal ka ng Diyos 'no? Well, perfectionism, yung kabilang extreme, we have established na hindi siya maganda 'no? Sa health mo, sa mental health mo, hindi siya maganda talagang ma-ano ka, magagasta ka 'no, mentally. Pero hindi rin maganda yung bagong ano, idea. Kasi remember, biblical yun, eh, "Be perfect as your Father is perfect, as a Father, your heavenly Father is perfect," 'di ba? Biblical 'yun. So we are called to perfection, not in the sense na wala ka ng ano, mali 'no, yung ano natin, yung ating human, um, measurement kumbaga ng perfection 'no. We are called to perfection in the sense that kung tayo lang, 'di talaga lalabas na maigi at mabuti ang lahat ng bagay 'no. Bakit ang daming kaguluhan sa mga bansa, sa mga gobyerno, bakit? Kasi mga tao yung nandun, eh, 'di ba? Talagang magkakaroon ng ano, ng problema kahit na gaano pa kagaling yung leader mo, kahit na gaano mo pa siya sinasamba ang tatay mo, magkakaroon ng problema kasi tao siya. But if you open up yourself to the intervention of God, dun papasok yung perfection. Kasi only a perfect being can perfect the imperfect 'no. Eh, kasi tayo ang gusto natin tayo, ako, dapat yun yan sabi ko sa inyo nung college ako, eh, dapat ano na ako, maging doktor na ako bago ako mag-30 nakasulat na ako dapat ng libro, ako 'no. But then Kasalanan ni Nestor Villa kasi yan, eh. oo, Naalala ko yun, eh, sabi niya nung 19 nagtuturo na ako ng theology at philosophy, sabi ko, "Ba okey yun, 'di ah." ba may gano'n tayong ano nun, eh, mga delusions, eh. Pero pre, speaking of, hindi ako maging pari kung hindi ko inallow ang Diyos na mag-intervene sa buhay ko 'no. Am I happy? Yes. Would I have been happy otherwise na kunwari naging doktor ako, na hindi ako nagpare? I don't think so, 'no, I don't think so. And yes, eh, there have been many times throughout my formation years na iniisip ko, "Ay, okey na 'to, sapat na 'to, tapusin ko na 'to." 'Di ba? Merong mga ano, fatalistic pa ako nun na ano, "Teka, sige, pagka may dumating na gan'to, eh, okey na, labas na ako." 'Pag sinabi ni ganito na ganyan, eh, okey na labas na ako, 'no. So, there were times na I was ready na, Yeah. and God intervened, 'no. So, yun din, in that sense, in my part, at least in my vocation, there was persistence, perseverance ang mas ano natin dun, eh, sa theological term, eh. Yeah, Pero more that's than the that, other term for that, yeah. it's also the conservation of God, 'no. He conserved me in my vocation, eh. Kaya rin naging fruitful yung perseverance ko. Dahil sa kanya, and also because I opened up myself to him. Anyways, ewan kung bakit tayo nakarating sa ganitong mga
ano, reflections, eh, Oo, ang bigat minsan, kaagad eh, nung first episode natin natawa ako. minsan, eh, maganda pag-usapan yung ganyan. Ako yung sinasabi ko nga kanina, one thing to eto, based on my experience, one thing that helped me, I'm not even sure if it if it even helped me be cured or whatsoever, 'no. Pero one thing that might help yung titimplahin, babalansehin mo Ah, yung Lanse, perfectionistic tendencies, yung pagiging perfectionist mo. It's an acknowledgement of your limitations. Merong isang sikat na ano, hindi ko napapangalanan kasi para, hindi tayo maano, maging kontrobersyal, 'no. copyright. Pero may isang intellectual, 'no, sa south ng Pilipinas, so sa Southern Philippines na lang, 'no, hindi man nila alam kung sino man 'yun. Kuwento lang naman nila 'to, 'no, so parang anecdotal na lang din, 'no. Puwede rin pala. So may isang pare sa diocese ng Marbel, eventually he became a bishop actually. Ang kuwento nila, hindi daw niya natapos yung doctorate niya sa philosophy, I'm not sure, philosophy and theology. The point is hindi daw niya matapos-tapos yung kanyang dissertation kasi every time daw he reviews it, nakikita niya yung mga butas nung kanyang papers. So, hindi niya matapos-tapos. And bakit ko siya ginamit? Kasi the thing that helped me na makatulog ng maayos pa rin sa gabi during my philo days, yung nakatulong sa akin na tanggapin na hindi ako magna o summa cum laude at nagulat pa nga ako ba't ako naging cum laude, ay yung acknowledgement ng limitation mo na hanggang dun ka lang, eh, na parang it's one thing, it's a very good thing, it's a noble thing to strive. Strive always hard, 'no? Strive to persevere nga, 'no, na kung ito yung ikaw, tapatan mo pa para umangat ka, mga gano'n, 'di ba? It's one thing, it's a good thing, 'no? Pero at some point yung ma-reach mo yung limit mo na halimbawa ako, 'di ba, nag-usap tayo nung usapang estudyante, hanggang 175 lang kaya ko sa college algebra. So, kung hindi na kayang umabot ng 1, hindi mo na mapipilit yun, eh, yung mga gano'n ba. And mahalaga you stop knowing you gave everything, you did your best. Basta nun okey na, let go and let God mo na yun. Kasi kapagka fixated ka sa ano sana ang nangyari, na instead na magpasalamat ka kung anong meron ngayon, kung sino ka, miserable ang buhay mo kahit pare ka, obispo ka, kahit may asawa ka, kahit mayaman ka, maging miserable ka kasi hindi ka kuntento, eh, hindi ka masaya, eh. Yun ang realization ko. Ako kasi nung na-realize kong gano'n, ano bakit ako hindi nag-magna cum laude, 4 magna namin, pero nakakatawa ako pinag-speech. Ako nag-deliver ng valedictory address, eh. Sabi ko parang ako pa yung school bukol nun, ako yung tarantado sa klase, eh. Oo, oo nga, mga gano'n, hindi ba minsan at saka isang malaking pumapatay sa joy natin, 'no, ng buhay natin yung comparison. 'No? Minsan titingnan mo kung perfectionism pa ba yan o comparison, kasi yung perfectionism it's a standard you give sa sarili mo at Sarili ang mo, yeah. standard mo ay yung sarili mo, ang Panginoon, 'di ba? Na ikaw ay maging banal as according sa kung anong inuutos sa'yo, binibigay sa'yo ng Panginoon. Pero kapag nag-compare ka na, teka ginagawa niya yun, kaya ko din yun at mas mas maganda pa ang kaya kong gawin dun. Halimbawa, nakakita ka ng paring tamad tapos medyo hindi nagpe-prepare ng homily, kumakanta lang, nag-aano lang, nagpapatawa lang. Ta's halimbawa ako na may puro ng yabang yung puno ng pride yung kaluluwa ko halimbawa, iisipin ko, kung ako naging pare mas marunong ako mag-homily diyan, eh. Miserable ka kasi una, hindi ikaw yung binigyan ng Diyos ng ordination, eh, 'di ba? Si Father. Pangalawa,
Ano yung role mo dun? Yung role mo dun ay makinig at magnilay. So 'pag pumapasok na sa isip mo yun parang nagle-less na yung ano dun, hindi ka na nag-a-adhere sa perfection 'no, nung tinatawag ka. Kasi problema na yun, eh, cargo na yun sa Panginoon. Yun ang ano ko, yun ang isa sa mga naging pilosopiya ko pagdating sa ano, sa ecclesial relationship 'no. Yung pakikipagturingan mo sa mga kasama mo sa eklesiya, sa simbahan. Kung laiko ka, know your place. Kung pari ka, know your place, 'di ba? Bispo ka, know your place. Kesa kanya-kanya tayong i-infringe 'no, kaya pasukin mo ng walang pagrespeto yung territory o boundaries ng isa't isa. Yun nasa respeto din yun, eh. Ayun, yun ang mga realization ko diyan. So yung una, acknowledge your limits 'no. Pangalawa, be grateful. Magpasalamat ka 'no, sa kung sino ka, sa ano. Pangatlo, stop comparing. Kasi pagka nag-compare ka, yun na, dun na yun, magsisimula ka ng ma-depress. Kasi nga may pera sa'yo, mas may maganda sutana sa'yo, mas may magandang gadget sa'yo. Merong mas may afford bumili ng sasakyan kahit bulok-bulok yung parokya niya. May mga gano'ng tao. Hindi dapat kainggitan yun. Ang trabahuin mo yung sarili mo, sarili mong skill, sarili mong kasalanan, sarili mong kayanahan, sarili mong ano, ah, emotions, 'di ba? Ayun, yun yung ano ko dun. Sabi nga dun sa Claret, sa semenaryo meron kaming CR, 'di ba, yung urinal, 'di ba? Nakalagay dun, sa tapat ng urinal, so kada naggo-go ka sa station mo, if you keep measuring your worth using somebody else's ruler, you will always fall short. Yeah. Ewan ko, tarantado din naglagay nun dun, pero sa urinal yun, ta's, siyempre minsan recollected ka, minsan inspired ka sa ano, tapos yung makikita matatawa ka, eh. 'Pag ginamit mo daw sa pangsukat ng iyong sariling worth ay ang ruler ng iba, maiiklian ka lagi sa sarili mo. Ayun, yun ang ano natin diyan, words to live by ng tamang usapan. O kaya wag yun yung ano, susukatin ng ruler ng iba. Anyways, Mamasa pa kayo, eh. 'Di, pero ang ganda lang nitong usapan din natin, sakto para sa well, I hope na magandang topic 'to para sa inyo dito sa pagsimula natin ng season 4 'no. And gusto ko lang din balikan 'yun, yung sinabi mo kanina pre. It's also persistence na dito pa rin tayo. Kasi walang yang 'yan, ang daming beses din naming ano 'to, muntik ng iwan kumbaga, 'di ba? We persisted. We're perfect? Tsaka hindi, siyempre hindi, 'di ba? Pero 'yun ang ano, importante. I think tama ka pre, you have to know your limits 'no, pero at that point din, kumbaga tanggap ko na yung limits ko, yung ano natin pinang Pilipino, ipagpasa Diyos mo na kumbaga, 'di ba? "Dito ako Lord, 175, kung bibigyan ninyo ako Lord ng plus na 25, ikaw na 'yun, sa'yo na 'yun, ito ako, oh, kaya ko mag-aral ng 1 hour. Lord, bigyan mo ako ng ano, ng strength na mag-aral ako ng isa pang oras," kumbaga. So, hindi naman 'yan parang ano, commercial value, eh. It goes beyond that 'no, and I think siguro kailangan natin ano rin 'yun, i-reclaim. Not the unhealthy obsession sa perfectionism na masama sa mental health, but rather yung ano pa rin, yung vocation kasi 'yun, eh. 'Di ba nga, remember nasa gospels 'yun, perfect? Be perfect as your heavenly Father is perfect, 'di ba? So, vocation natin 'yun, 'no? So, baka kailangan nating i-reclaim kasi masyado na tayong pinuno nung idea na, "Okey lang 'yan, mahal ka naman ng Diyos," 'di ba? Yun, hindi mo kailangang personal magbago. meaning Kaya pare, hindi na rin ako umpisa, eh.
personal meaning, kailangan ng personal meaning. Kasi tulad niyan, gamitin natin example, yung iba sa atin, marami sa atin, yan mga influencers, I mean with all due respect to most of them, na talagang ang ginagawa nila ay magbigay ng entertainment man yan, knowledge sharing, i-empower yung mga groups, certain groups of people, magdala ng hustisya. Pero yung iba talaga profit, profiteering 'no. Kaya yung iba, despite the moral reminders, hindi pa nga sapilitan 'no. Despite the reminders from spiritual and even political leaders, yung iba walang problema sa kanila mag-promote ng sugal. Kasi ang goal nila ay kumita 'no, at the Ching-ching. expense of cha-ching talaga. Pero yung sinasabi natin tulad niyan ng tamang usapan, ito, kung alam niyo na sa Spotify o sa iba, may mga monetized yung mga contents, ito walang walang monetization 'to, hindi namin 'to in-applyan. Wala, So hindi yun ang trip kami pa nga namin. nagbabayad. Oo, abonado pa nga si Lennon, yun ang sinasabi natin na kung sa tingin mo ang magiging greatest na motivation mo lang ay pera o compensation, hindi siya magtatagal 'no, kasi dapat may personal meaning ka kung bakit mo ginagawa yun. Tulad niyan, halimbawa, nagkaroon ng hiatus yung tamang usapan ng 22 kasi pagka-ordain kay Lennon na busy din ta's may time na tinamad din ako, may tinamad din si Lennon. One day bumalik lang kami na, "Teka, usap tayo ulit." And parang wala siya sa isip namin na, "Hindi, kailangan marinig ng mundo yung boss." Hindi. Alam niyo bang parang swerte na nga kami kung may 20 nakikinig dito, shoutout na lang sa mga laging nakikinig, mga kaklase namin dati, kaibigan namin, si Father Mark, nakikinig daw siya, 'di ba? Yung bayaw ko, 'di ba? Konti lang yung mga kaibigan namin nakikinig at saka yung mga talagang target namin sa isip namin, hindi nga rin sila nakikinig kasi wala rin naman silang time. Magugulat kami yung mga hindi namin inaasahan, yun ang mga nakikinig and nag-e-engage pa nga, they ask questions, they provide suggestions and ganyan, you find personal meaning, hindi dahil sa validation din ng iba 'no. Ayun, very powerful kung meron kayong time, you search sa Facebook although medyo, embattled lang and controversial siya na theologian of our time. Pero si Henry Nouwen meron siyang exposition or parang discourse 'no, yung Being Children of the Father na sinasabi niya why Jesus was successful in his mission 'no, kasi laging klaro sa kanya yung identity niya, na siya ay anak 'no, he is a son of the Father. Kasi tayo nga daw, kung titingnan mo daw parang sinulat niya sa diagram niya parang tayo, we get distracted and depressed 'no, or overexcited or stimulated ng at least tatlong bagay 'no. Yung what I do, kung anong ginagawa mo, trabaho mo, 'di ba? O yung roles mo sa mga grupo mo. So kapagka it's good, 'pag puring-puri ka, nasa up ka, 'pag wala, down ka, ta's 'pag gano'n ka, 'no? So everyday ini-struggle mo na lagi kang nasa taas. Kaya 'pag bumagsak hindi mo alam paano pupulutin ang sarili mo. Kung iba naman, what I have, 'no? Kung anong meron ka. So kung meron kang kotse, meron kang gadget, meron kang titles, meron kang si Lennon magandang kasulyal, joke lang. So so you keep on yung parang gusto mong mag-acquire pa ng mag-acquire 'no? At kapag wala kang pang-acquire, down ka na naman, depressed ka. So kailangan magtatrabaho ka na naman ng sobra para lagi kang may pera. So it keeps you exhausted, it keeps you wanting, it keeps you drained and hopeless. And the other thing na puwede daw na i-consider pang isa, ay kung ano iniisip ng tao tungkol sa'yo. So, you keep on pleasing people to the expense of your mental health, of your spiritual life, of your faith life. Kasi minsan sobrang gusto mo lang mag-please ng iba, pinapakisama mo kahit mga detrimental na sa spirit mo, 'no. Sabi niya hindi inisip ni Jesus, imaginin mo kung si Jesus ay nasa panahon ng mga woke na
church leaders o leaders of the people tapos sabi niya na, "Oo nga 'no, I respect your feelings 'no, and I will die for your not sins." 'Di ba? Parang 'di ba? Hindi 'yun ang ano ni Cristo 'no, when he shared his life with us. Isa lang ang klaro sa kanya, that I am a son of the Father. And 'yun daw, 'yun ang nag-i-stabilize sa kanya hanggang sa krus, hanggang sa dulo ng mission niya. So hindi siya dun sa trabaho, yun yung sinasabi ko kanina, your occupation is not your vocation. And what other people will think of you is not also your vocation. And what you have or what you acquire in life is not also your vocation. It's your remaining true to your identity of being a beloved son or daughter of the Father, no? Kasama ni Jesus sa work ng salvation and pinababanal ng Espiritu Santo. Bidon yung mga ano, paniniwala natin bilang Katoliko. Yun yung ano, yun yung challenge and ang mahirap dun yung consistency na manatili dun. Kasi masarap mag-acquire, masarap mapuri, masarap sumikat, masarap magkapera, masarap magkaroon ng magandang posisyon sa lipunan. Pero 'di ba, anong expense nun? Kaya kahit si ano 'di ba, yun yung conversion story ni Francisco Javier, yung kinompronta siya ni Ignacio. Kasi nga sikat si ano, si Francisco Javier yata 'di ba, parang meron siyang popularity tapos parang athletic pa yata siya, hindi ko na maalala ang kuwento. Tapos sinabihan siya ni Ignatius na, "What will it profit the man if he gains the whole world but lose his own soul?" Ayan 'di ba, yung mga magandang natin diyan. So yun, to be perfect does not mean na hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala, hindi ka magugutom, hindi ka malulungkot, hindi ka mawawalan ng pera. Hindi yun ang perfection 'no. Perfection is finding yourself 'no, daily, carrying your cross and trusting that wherever the Lord leads us 'no, whatever it is na pinagdadaanan natin, the Lord is with us. Kaya yun, kasi even in our darkest times, even in our most sinful days, merong laging hope for salvation because God is there, hindi dahil tayo yung nandun. We are not the one calling the shots. Ayun, yun yung ano dun, yun yung and then how to become whole to the point na hindi mo magiging choice ang sin. Yung whole ka lang 'no, sa paninindigan mo, sa morals mo, sa politics mo, sa work ethic mo, sa relationship mo, 'di ba? Even sa personal body bodily ano mo, habits 'no, pagligo mo, paghugas mo ng plato, 'di ba mga gano'ng bagay. Ayun, so yun lang ako nun. Kayo, kung anong ano niyo, meron ba kayong suggestion o sino ba ang gusto niyong imbitahan namin para sa season 4? Plano kasi namin na, mas meron na tayong ano, 'di ba? Eto, isa pa 'tong symbol ng persistence. Imagine ninyo, compare niyo yung season 1, episode 1 na basag-basag yung audio, ta's ngayon may video na. So, at Totoo, some point totoo. yun nga yun, hindi siya stagnant, ang perfection, ang perseverance, hindi siya stagnant. Sasabayan ka niya sa growth. Tulad nito, 'di ba, never ko in-imagine na magkaka-video ito. Pero ito, here we are. And here we are, pang-4 na taon na natin. Kaya tama, kung meron kayong mga kuwento rin na katulad ng pagpipinta ni Russell ng table, kuwento niyo sa'min diyan sa comment section 'no. Tapos kung may mga trip kayong topic, we'll try to see it na mapag-usapan natin. Alam niyo naman kami, ano lang ano, tignan niyo kung saan narating ang ano, ang pagpipinta ni Russell sa table. Tignan mo nagkaroon kami ng isang buong episode, 'di ba? So, kung trip niyo rin, kuwento lang kayo sa'min, mag-ano lang kayo diyan. Next week meron tayong mga special na mga bisita. So, um, hindi kayo magsasawa. Yun nga ang ano namin ni Russell, ta-try namin din na kayong magsawa sa boses namin, yung makarinig rin kayong ibang mga boses 'no. So again, as you know, you can always, contact us sa social media, sa ating,
comment sections diyan sa Spotify, sa YouTube. And if you have not yet subscribed dito sa ating mga channels 'no, kung nasaan man kayong, platform nakikinig, Spotify man 'yan, Apple man 'yan, Amazon Music kung may nakikinig do'n o nasa YouTube man kayo 'no. So please kindly subscribe if gusto pa ninyong ano, marinig 'tong ano, background noise na ito 'no. And also please, kindly share it to your friend na baka baka lang naman ay magustuhan niya ring sumali dito sa ating tamang bardagulan 'no. So, yun lang muna dahil kayo yung mga perfect ng mga nilalang, eh, ang kulang na lang sa inyo ay makinig sa susunod na episode ng ating tamang usapan. Kaya tatapusin na natin 'to. Ito po muli si Lennon Ito si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama.